Tinawagan ni si Miguel ni Rick dahil may good news umano ang pinsang abogado. Nagkasundo silang magkikita sa law firm ng pinsan bago siya tumuloy sa sariling opisina. Mukhang na-misjudge ko si Lian, bro. Panimula ni Rick. It occurred to me na talagang honest mistake ang nangyari. Tama ka, Rick. Kung talagang pera ang habol niya sa akin, sana'y baon na ako sa utang ngayon. Naalala niya ang binigay na platinum card kay Lian. He checked it yesterday. Napag-alaman niyang hindi ito ginamit ni Lian ni minsan, kaya kahit noong inutusan niya itong mag-grocery. Ang totoo, maraming beses nang namili at nag-shopping sa mall si Lian para sa pamangkin at kapatid nito, pero hindi pa rin ito nagginamit ang credit card na inabot niya. She had been using her own money. At ang sinabi ko namang good news sa iyo, Miggy, medical certificate na lang ang kulang at uusad na ang kaso natin gamit ang non-consummation of marriage. My reliable source had just confirmed my theory. Too late, cousin. We have blissfully consummated it. Anong theory ang sinasabi mo? Hindi nga ba sinabi ko sa iyo noon na tapos na ang kaso natin kung mapapatunayang never kayong nag-sex ni Lian? Ang sabi ng spy ko, inamin daw sa kanya ni Lian na hindi pa siya nagagalaw ng boyfriend niya. Miggy, she's a virgin. I know. Pamisteryo niyang pahayag sa pinsan. Well, she was a virgin. Anya, parang rumehistro ito ang gusto niyang sabihin. How did you know? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga maslabi. Just forget about the annulment, Rick. He left his cousin muttering something about not giving up. Kahit nagtatrabaho na siya sa harap ng computer, ay hindi pa rin maalis sa isip ni Miggy si Lian. Matamlay at masama na ang pakiramdam nito kaninang umaga bago siya umalis. Baka natuloy itong lagnatin. Last night was his most wonderful night ever. He has made love with his beautiful wife. Now he knew the difference between sex and love making. Dati, ang akala niya ay para lang sa euphemism kaya ginagamit ang salitang love making, pero ngayon ay naiintindihan na niya ang pagkakaiba. Sinubukan niyang kontakin ang asawa pero maaring nalobat ito ng hindi namamalayan. Nakausapan niya ito kaninang alas 9 ng umaga at sinabing ang tumaas ang temperature nito. Baka mahilo naman si Lian katulad kagabi. Yun ang inaalala niya. Kapag naaksidente si Lian sa hagdanan ay may tendency na mabagok ang ulo nito. Medyo matarik din ang hagdanan sa townhouse. I should not have left her alone. Kung wala lang siyang naka-schedule na importanteng meeting mamayang alauna ay uuwi na siya ngayon. Lumabas siya sa opisina para hanapin ang trusted PA. Yes, bossing, at your service. Makwelang ani Jose. Paglapit nito ay agad niyang inihagis ang susi ng sarili niyang sasakyan. Kapag ganon ay alam na ni Jose na may special task siyang ipagagawa. Nasalon ito. Ang galing ko talaga. Anong gagawin ko, boss? Hatid, sundo, deliver o pick up? Sa townhouse. Pakitingnan naman kung okay na ang asawa ko. Maraming tainga ang nakasagap sa sinabi niya. Nagpalitan ng makabuluhang tingin ang mga nasa office personnel na nakarinig. Hindi naman niya masita ang mga tauhan. Interesado lang ang mga ito sa kanyang love life. Dumukot siya ng ilang yellow bills sa pitaka at binigay ang pera kay Jose. Dumaan ka muna sa flower shop at bumili ka ng bouquet. Keep the change. Yung pili ko, sir? Ano nga pala ang madalas mong piliin kapag pinagbibigay kita ng bulaklak? Pati sa ganong klase ng task ay accustomed na rin si Jose. Rosas numero 1. Minsan red, minsan pink, o kaya tulips. Ano? Busing red roses na? Para effective, ang sorry. No, choose white roses para special at parang appreciation na rin sa purity ni Lian. Isang dosena? Make it 2. Wala na kayong LQ, boss? Bating-bati na ba? As in? Ngayon ko lang na lamang may pagkatsismoso ka, Jose. Gusto mo ng ma-end of contract? Biro niya. Ito na nga, aalis na para bumili ng white roses at i-check ang asawa mo if she's fine, ani Jose. Pero halatang masaya rin para sa amo. Muling
Ipinikit ni Lian ang mga mata sa pag-aakalang nananaginip pa rin siya. Hindi kasi pamilyar sa kanya ang namulatang silid at parang kaibigat pa rin ang talukap ng kanyang mga mata. Ang huli niyang natatandaan ay inaapoy siya ng lagnat nang dumating si Jose sa townhouse. Mabuti at nakaya pa niyang bumaba ng hagdanan para pagbuksan ito. Pagkatapos ay may inabot itong isang bungkos ng mga bulaklak na ipinamimigay umano ni Miggy. Nagtungo siya sa kusina para kumuha ng flower vase. Wala na siyang maalala mula noon. Lian! Muli siyang napamulat nang marinig ang pamilyar na boses ng dating nobyo. Romel! Nakangiting nakatunghay ito sa kanya. Napagtanto niyang nasa ospital siya dahil nakita niya ang nakasabit na IV malapit sa kinatatayuan ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Nangihina kanyang tanong. Tila tulog pa rin ang kalahati ng kanyang diwa. Bago pa ito nakasagot ay isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Lian! Si Miggy. Lumigit ito sa kabilang side ng hospital bed at ginagap ang kamay niyang walang swero. I'm glad you're awake. Hanito sa seryosong tono. Ngayon, tuluyan na siyang nagising sa mga haplos nito. Dinala ka namin ni Jose dito sa hospital kanina, Lian. Imporma ni Romel, kaya ang mga mata niya ay sa direksyon nito na pabaling. You passed out, sabi ni Jose. Tinig ni Miggy yon. Mula nang ibinalik dito ang paningin. Ramdam niya ang namumuong tensyon sa hangin. Ano na naman kaya ang iniisip ni Miggy kung bakit nasa townhouse si Romel? Mahabang paliwanagan na naman kaya ito? Hindi naman niya pwedeng ipagtabuyan ang dating nobyo dahil sa may utang na loob pala siya rito. Buti, napadaan ka sa bahay, Romel. Salamat. Ano ang sanang sadya mo? Pauwi na ako ng Isabela bukas. Yayayain na sana kitang sumabay para makadalaw ka naman sa pamangkin mo. Kahahatid lang namin kay Zarina noong Lunes, sabad Miggy. Hindi pa pwedeng patagalin saglit bago uli dumalaw? Miggy, saway ni Lian. Pare, si Lian ang kausap ko, tugon ni Romel. Hindi ba pwedeng siya ang sumagot? Romel, tama na yan, Ania. Sorry, Lian. Ang ex-boyfriend niya uli. Madilim ang mukhang lumabas ng silid si Miggy. Naupo namang muli si Romel sa tabi ng kama. Nagkwento at pagkatapos ay humingi muli ng tawad at second chance para magkabalikan sila. Bumalik ang asawa, dala ang remote control ng TV para sa ward na yon. Inilagay sa news channel at parang sinadyang ilagpas sa katamtaman ang volume ng palabas. Umuwi ka na, Romel. Bibiyahe ka pa bukas. Pagtataboy na niya rito para makaiwas sa gulo. Gusto kitang isama, Lian. Plan reunion ang pupuntahan ko kaya ako umuwi ng Pilipinas. Maghihintay ako hanggang gumaling ka. May kahirapan talagang umintindi. Hindi ako sasama sa Romel at wala na tayo, remember? Natahimik ito sa tinuro niya. Maya-maya ay sumusungaw ang ulo ni Jose sa pintuan ng silid. Busing, uwi na ako. Tapos na daw ang visiting hours. May diin sa pagbigkas nito sa huling pangungusap. Pasado alas 5 pa lang sa wall. Napaisip si Lian kung nasa ang hospital siya at bakit parang kay aga ng curfew para sa mga bisita. Sumabay ka na sa akin, Romel. Himok ni Jose. Kapag nag-ground mamaya ang mga doktor at nahuli tayo, may multa. Kaya halika na. Sa sobrang pagiging palabiro ni Jose ay hindi malaman kung seryoso na ito o nagbibiro lang. Nang makaalis ang dalawa ay hininaan na ni Miggy ang volume ng telebisyon para hindi na muling lumapit sa kanya. Mariing napapikit ang mga mata niya nang maalala ang nangyari sa kanila ni Miggy ng nakaraang gabi. Isang hiram na sandali. Hiram dahil pansamantala lang naman silang mag-asawa at di magtatagal ay ipawawalang bisa na ng batas ang kasal na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Miggy, usal niya sa pangalan nito. Saglit lang at nasa tabi na agad niya ang asawa. Siguro ay napalakas ang bigkas niya. You need something? May pagsuyo sa tinig nito. Umiling siya at pagkatapos ay napapikit at nagtatanong. Anong sabi ng doktor? Kailangan ko raw bang mag-undergo sa series of tests? Nang dumalas na noon ang pagkaramdam ni Julie ng mga ganitong sintomas ay sinabi ng doktor na kailangan na nitong gawin ang sunod-sunod na pagsusuring medikal. Hindi naman nilalagnat ka dahil sa trangkaso. At kaya mahina ang stamina mo ay dahil
na over-fatigue ka. Sa dami ba naman ng activities ninyo ni Mama kasama ang mga hyperactive na bata? Last week pa yon pero ngayon mo lang naramdaman ang effect? Tungkol naman sa bruises, tama na. Dahil sa cycle ko yan. Nakahinga siya ng maluwag sa mga sinabi nito. Thank you. He grinned at his master. Okay na ba ang 20 pesos? Pus naman, kailan ka pa naging kuripot? Higher. Higher? Ang tagal mo kayang nagawa ng paraan bago napaalis. Akala ko nga dito na matutulog ang lukong yon. Siyempre naman, hinihintay ko pang mag alas 5 para medyo makatotohanan ang curfew. 5 o'clock ba talagang tapos ng visiting hours dito? Curious niyang tanong kay Jose. Hindi, Lian. Sa totoo lang, alas 9 talaga ang ng gabi. Nakangising tugon nito. Napagutusan lang. Nag-peace sign pa ito bago tuluyang umalis. Hindi tuloy niya malaman kung matatawa sa kakutsabahan ng mag-amo o maiinis. Sis sedated, kailangan niya ng maraming tulog para makapagpahinga ng maayos. Narinig niyang saad ni Miggy sa kausap nito. Kaya naman pala kahit anong gising ang gawin niya sa sarili ay nananatiling tulog ang kanyang diwa at kaibigat ng kinikilos ng kanyang katawan. Hindi siya ang pinunta ko dito, Migs. Kinig yun ng isang babae. Kung hindi siya nagkakamali ay kay Charmaine yon dahil naulinigan niyang binigkas ni Miggy ang pangalan nito kanina. Ang gusto ko magkausap tayo ng matino. Why the sudden cold treatment, ha, Miggy? Dumating lang ang babaeng yan, nagbago ng lahat. Bakit? She's my wife, kasal kami. I know. That's why you dumped me before, right? Mas pinili mo siyang pakasalan kaysa sa akin. Pero alam kong sising-sisi ka sa pagpapakasal mo sa kanya. Stop it, Charmaine. Nasa ospital ka at wala kang karapatan at hindi sa palengke. Don't try to stop me, Miggy. O natatakot ka lang malaman ng babaeng yan ang mga escapades mo habang wala siya? My God, she's never been a wife to you. Ako na mismo ang magsasabi sa kanya na dapat hindi na siya bumalik. Masaya ka naman kahit wala siya, di ba? We were enjoying our secret affair. Affair? Parang hinihiwa ang puso ni Lian sa narinig. Masakit palang malaman na marami siyang ka-share kay Miguel. Produkto lang yan ng imahinasyon mo, Charmaine. Kahit kailan hindi naging tayo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, you may leave. You're so mean, Miggy. Anong klaseng lalaki ka? Charmaine yelled. Pilit itong pinatatahimik ni Miggy pero tuloy-tuloy pa rin ang bibig nito sa pagsasalita. Iniwan mo ako sa ere. Dahil sa kanya and when she failed you, bumalik ka sa akin. Tinanggap naman kita kahit alam kong kabi-kabila ang mga babae mo at nasasaktan din ako. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga kwentong yan, Charmaine. Kung gusto mo lang akong siraan sa asawa ko, I'll give you the time. But for now, let her rest, please. Matagal na katahimikan ang namayani bago muling nagsalita ang babae. You brute! I have listened to your mom before. Hindi na hysterical si Charmaine. Mahina na ang boses nito na parang may isang malaking pagkakamali na napagtanto sa buhay. Kahit kailan, wala kang balak matali sa kasal. You despise the commitment, kaya okay lang sa iyong malaman ng asawa mo para siya na mismo ang tumapo sa kasal ninyo. Tama ba ako, Miggy? Miggy was carefully surveying the bruises on her arms. They're fading, komento nito. Gusto ko nang umuwi. Magaling naman na ako. Anyang iniiwas ang tingin. Lalo lang siyang nalilito kapag natutunaw siya sa mga titig nito. He seemed so full of tenderness and love. Sa ilang araw na pamamalagi niya sa ospital ay nialagaan siya nito na parang isang tunay na kabiyak. Stubborn. Hindi ka pa magaling. Hawak pa rin nito ang kanyang mga kamay. Dumukwang ito at hinagkan siya sa mga labi. Iniiwas niya ang mukha bago pa man siya matangay. Then she heard him sigh. I'll be out of the country for a week. 2 at the most. I don't want to leave you, but I have to go too. Tila kay bigat ng loob nito na nagpapaalam. Makakasama mo si Manang Luling sa townhouse for the meantime. Pwede mo ring tawagan si Jose kahit anong oras.
Pinagbilinan ko na yon. Miggy, hindi na kailangan. Sanay naman ako mag-isa. At saka bibiyahin na rin ako ng Palawan para makita ko naman ang dalawa kong kapatid. High school pa lang ng dalawa nang huli niyang makita. Napakalayo kasi ng Palawan. Bukod sa mahal na ang pamasahe ay napakahirap ang bumiyahe. Mula Puerto Princesa City ay 5 to 6 hours land travel pabago marating ang Brooks Point kung saan naroon ang pamilya niya. Gaano katagal doon? Before the court summons us, narito na ako. Nakita niyang tumawid sa gwapong mukha nito ang pag-uusig ng budhi nang buksan niya ang tungkol sa annulment. Pero bakit naman ito magigilty? Lian, about what happened between us there. Hihingi ba ng sorry si Miggy for taking her virginity? Sasabihin din ba niya nitong hindi siya dapat mag-assume o mag-imagine ng mga bagay-bagay? Natatakot siguro itong tuluyang matrap sa kanilang unwanted marriage. We are both adults, Miggy. I don't hold it against you. Pagkasabi niyon ay pinikit niya ang mga mata pagkat ayaw niyang makita ang asawa ang tunay niyang nararamdaman. Gusto kong magpahinga. Narinig niya ang marahas nitong paghinga, pero dahil na ito ay muling nagsalita pa. 1 month later, don't ignore the symptoms. Ask your doctor now. Yun ang nakasulat sa front page ng lumang flyer na itinabi ni Lian. Galing pa yon sa Cancer Patients Department ng hospital kung saan huling na-confine ang ate Julie niya bago binawian ng buhay. Nakasulat doon ang address, contact details at official website ng nasabing ospital. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Some of the early symptoms of leukemia are as follows: paleness, loss of appetite, fatigue, fever, frequent dizziness, bruising, nosebleeds, gum bleeds, painless lump in the neck. Kinakabahang tinigil niya ang pagbabasa. Sa mga nabanggit ay tanging ang 3 huling sintomas na yon ang hindi pa niya nararanasan. Julie had experienced frequent nausea before. Siya naman ay ganun din. Pero hindi yun niya yun pinapansin ngayon dahil kagagaling lang niya sa biyahe. Nagbarko siya kahit pa nga ba mahihiluhin siya para makatipid sa pamasahe. Baka kasi matagalan pa bago siya makakabalik sa Hong Kong para magtrabaho. Oh my God! Halos maiyak niyang usal nang makita ang refleksyon ng hubad na katawan sa malaking vanity mirror sa banyo. Bruises were scattered all over her body, sa katawan hanggang sa binti. Fear silently crept into her heart. Hindi siya takot mamatay, pero paano ang batang umaasa sa kanya? Paano ang obligasyon niya sa mga kapatid? Uulilahin ba niyang muli si Zarina na iniwan na ng ina nito? Narinig niya ang pagdating ni Miggy at ang pagpasok nito sa kwarto. Lian, tawag nito. Nasa banyo ako, sagot niya. Tumawag siya kanina kay Nancy at hinanap si Miggy. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro ay namimiss lang niya ang presensya nito sa bahay. Bihira rin itong umuwi sa townhouse. Busy daw sa trabaho ayon dito. Wala naman siyang sinabi sa sekretaryang pauwiin si Miggy. Bakit kaya ito naririto? What's wrong? Nag-aalala ang tanong nito paglabas niya. Agad lumapit sa kanya ang asawa at ikinulong siya sa mga bisig nito. Bakit ka umiiyak? Miggy, I have some symptoms. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya. Rito ang flyer. Hindi niya napigil ang sariling yumakap dito at umiyak sa matipuno niyang dibdib. Let's go to the doctor. Ayoko, natatakot ako sa confirmation. Look here. Pinakita niya ang mga pasa sa kanyang hita. Ayoko muna ngayon, Miggy. Maybe next time. Sasamahan naman kita. Hindi kita pababayaan. And she believed him. Ba't ganun din ang nangyari nung nangwala ang ate Julie niya at kailangan niya ng karamay? Hindi siya iniwan ni Miggy hanggat hindi siya stable. Kung wala si Miggy noong namatay ang kanyang ate Julie, hindi niya siguro kinaya ang bighati at baka sumunod na siya rito. Miguel Pacheco could be a good friend and an excellent lover to anyone but not to a single woman. And that made him a very complicated man to love. Masuyong pinagmasdan ni Miggy ang natutulog na asawa sa hospital bed. Ulit, nahimatay ito sa kanyang opisina. Maputla ito at mukhang nangangayayat sa kakaisip sa nararanasang sintomas ng karamdaman. Napunta ito kanina sa law firm para i-follow up ang kaso ng annulment.
Sinabi ni Rick ang totoo na hindi na i-file ang petition for declaration of nullity of marriage dahil sa utos niya. Galit na galit itong sumugod sa opisina niya. Kaya naman pala napapanis na ako sa kahihintay sa notification ng korte, yung pala hindi talaga na-file, Miggy. Alam mo namang breadwinner ako, di ba? Sino magpapaaral sa mga kapatid ko at pamangkin kong kay Sarina kapag hindi ako nagtrabaho, sumbat ni Lian. I'll provide for them, deklara niya. Diyan ka magaling, si Snap. The charity work sa short-term partnership. Pero pagdating sa lifetime commitment, duwag ka. I'm not a charity case, Miguel Pacheco. He was taken aback by her sudden outburst. Ginatungan pa ni Charmaine ang mga nag-aalimpoyong galit ni Lian sa pagsulpot nito sa opisina. That's typical of Miggy, Charmaine said wickedly. Ginagamit niyang excuse ang marriage ninyo para takasan ang responsibilidad sa akin. Madramang pahayag nito. Halos kalad ka rin niya si Charmaine palabas bago pa nito malason ang isip ni Lian. At pagbalik niya, he found his wife unconscious on the carpet floor. Mabutit nagising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Agad niyang tanong kay Lian nang magmulat ito ng mga mata. Inaasahan na niya ang malamig na reaksyon nito. Umiwas ito nang tangkain niyang halikan. Hindi ito nakaswero kaya malayang tumagilid patalikod sa kanya. Malinaw ang ibig sabihin nito, she didn't want to talk. Sinubukan ni Lian na bumangon pero agad ding siyang bumagsak sa unan. Nilapitan siya ni Miggy nang makitang nahihirapan siya. Pinagpatong nito ang mga unan para makasandal siya ron. A silent war won't deter me, Lian. Let's talk like two sensible adults for goodness sake, maautoridad na sabi ni Miggy. Wala ako sa mood, masungit niyang tugon. Wala sa mood? Pagkatapos ng outburst mo kanina sa opisina, inaasahan mong tatahimik na lang ako? Fine, sorry. Nadala lang ako ng galit ko sa ginawa ninyo ni attorney. Alam mo namang kailangan kong magtrabaho, may mga umaasa sa akin. Di ba sinabi ko na, I'll provide for them. Nakita ko nang nakahiga ka sa hospital bed tapos pagtatrabaho pa rin ang iniisip mo? Alam mo ang opinion ko tungkol sa pagsustento sa pamilya ko. At hindi yun ang issue, Miggy, kundi ang annulment. Hindi ito kaagad sumagot. Ilang sandali ang pinalipas nito na maring pinag-aaralang mabuti kung anong mga salita ang nararapat sabihin. About annulment? Umupo ito sa gilid ng kama at ginagap ang kamay niya. Tell me the truth, Lian. Gusto mo ba talagang ipagpatuloy ang annulment? Kung ako ang magpasya, I want to have a real marriage with you. And there's no need to terminate the contract. May sinabi na ba ang doktor? Mabilis niyang tanong. No need to terminate the contract? Ibig sabihin kaya noon, I have the symptoms and I'm dying? Kaya ba ayos lang kay Miggy na ituloy muna ang pagsasama namin dahil pansamantala lang naman? Anong sabi ng Dr. Miggy? Untag niyang nang matagal itong tahimik. When I will die, magiging paranoid ka na, Lian. Ano itong kababakasan ng pagtitimpi sa galit? Wala pang sinasabi ang doktor. Ikaw mismo ang magtanong sa kanya kapag nag-ground siya at siguradong may mga tests pa siyang ipagagawa. Alam ko na kung saan ito papunta. Naiiyak niyang pahayag na halos ay sa sarili lang niya sinasabi. She felt the urge to hold her husband's arm na mula pa noon ay naging sandalan na niya. Miggy, alam mo bang nagsimula ang cancer chapter ng buhay ni Ate Julie sa opening words na yan? Ang sabihin ng doktor niya na kailangan niyang magpa-test ng kung ano-ano. Niyakap siya ni Miggy. Daman niya ang concern at awa nito para sa kanya. Tama ka, hindi na natin kailangang pagpatuloy ang kaso. Our marriage will end naturally. Stop it, Lian. Nakakahawa ang paranoia mo. And sinabi ng doktor na wala akong sakit at mabubuhay pa ako ng matagal. Baka sakaling paniniwala ang pakita. Sumpungin. Tudyo nito. For your information, Mrs. Pacheco. You told me you loved me when we made love for the first time. Nung second round to be exact, he said, grinning. I heard you. Nanunokso ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Her cheeks grow hot. Malamang pulang-pula ang kulay ng mukha niya ngayon. She hated him for unveiling her secret love for him.
She hated him grinning like a sexy demigod. She hated him and the woman flirting with him. But despite everything, the truth could not be denied. She was in love with her husband. I hate you, Miggy. She insisted. Ayaw sumuko. Say that again. While we're naked in bed, baka sakaling paniniwalaan kita. Gagad nito sa nauna niyang pahayag. Then he kissed her passionately like there was no tomorrow. Kung wala sila sa ospital, malamang kanina pa sila parehong naka-birthday suit. Mahal kita, Lian. Finally, she surrendered, and I love you too, Miggy. Mula pa noon, she admitted boldly. Nang makatulog si Lian, Miggy sneaked out and went to Dr. Pura's office. Paranoid na rin siya gaya ni Lian. Natatakot siyang baka mga sintomas nga ng leukemia ang nararamdaman ng asawa. Hindi niya ito kakayanin kapag nagkataon. Come on, Mr. Pacheco. Papunta na sana ako sa room niyo. Hinihintay ko lang yung isang result. Since nandito ka na, I can discuss it with you. Okay lang kaya? Kay Mrs. She's sleeping, Doc. Napatango-tango ang manggagamot. Binuksan nito ang envelope na naglalaman ng lab results. Masyadong mataas ang white blood cells count niya. Her skin type is prone to bruises na pinalala pa ng reduced production ng red blood cells kaya dumami ang mga pasa niya sa katawan. Sabihan mong huwag na munang magpagod. Nakahinga ng maluwag si Miggy, lihim niyang humusal ng pasasalamat sa Diyos. Ay increase lang natin ang dosage ng iron supplement ni Mrs. at dadagdagan ng vitamin B12. Then iwasan ang stress. Pag nagkaroon ng bleeding, saka siya mag-undergo ng biopsy or magpa-examine ng spinal fluid. Pumasok ang isang nurse at may inabot itong papel sa doktor. Pagkaalis ng nurse ay nagtanong uli si Miggy, normal po ba na lagi siyang nahihilo at nagsusuka? Ito ang makakasagot dyan. Saglit nitong pinag-aralan ng papel na hawak. Sumeryoso ito nang tumingin sa kanya. I think you should brace yourself, Mr. Pacheco. Doon talaga kinabahan si Miggy. He couldn't afford to lose his beloved Lian. Nagtanggal ng salamin ng doktor at tiningnan siya ng diretso. Pagkatapos ay ngumiti ito. Congratulations, magiging daddy ka na daw, sabi nitong papel. Pakwilang saad nito. He was speechless. Hinintay niyang ma-absorb ng kanyang sistema ang good news na narinig. Nagpaalam siya sa manggagamot. Pagkatapos ay tila may pakpak ang mga parang nagbalik sa silid ng kabiyak para i-share dito ang good news. Pero, tulog pa si Lian. Isang buwan na pala itong buntis. Kaya pala, terrible ang mga good mood swings. He couldn't wait to see her growing big with his own child. Kailan lang ayaw niyang matali at kasama sa rason ang kawalan niya ng kahandaan sa pagiging isang ama. Pero nang malaman niyang magiging daddy na siya, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nadarama. He sat at her bedside and patiently waited until she walked. Pero mukhang mali yata ang opening remark niya. Ano-anong gusto mong kainin, sweetheart? For my last supper? Sikmat nito. Hindi, Lian, you're fine. You are going to live long. And guess what? You are carrying our child. Talaga, Miggy? I can't believe it. Ginagap nito ang flat na flat pang tiyan. Magkakaanak na tayo. Kaya pala tinatanong ni Doc ang last menstrual period ko kanina. Oh, how he loved seeing her beauty glowing with happiness. Her eyes were twinkling albeit she looked frail and delicate. Mas maganda naman palang ibunga ang controversial honest mistake, she said dreamily. You're right, Mami Juliana, and I love you more for that. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kwento ng pag-iibigan ni Miggy at Lian. Dito na po nagwawakas ang ating kwento at hanggang sa muli. At be safe always and God bless.